Naku po mga kababayan, matindi po itong banat ni Attorney Harry Roque dito kay Madriaga, no? At dito sa abogado ni Madriaga, mga kababayan, sinabi niya dito sinungaling daw si Madriaga at sinungaling din ang kanyang abogado. Nako, matindi po ito. Panoorin natin mga kababayan itong matinding banat ni Attorney Harry Roque dito kay Madriaga at dito rin sa abogado, mga kababayan. Heto na po. Aga po sa inyong lahat. Pinasisinungalingan ko po ang sinabi ng abogado ni Ramil Madriaga na itong si Atty. Palad na Ayan si ako Attorney daw po Palad ay pala. naghihinanakit lamang kay Ramil Madriaga dahil tinulungan niya ang ilang mga magsasaka dun sa lupa na di umano ay nagbiktima ako ng mga land grabbing. Well, for the record po napakatagal na pong sinasabi niya Ramil Madriaga na tumutulong siya sa mga magsasaka na biktima ng land grabbing. Hanggang ngayon po, walang kahit anong kaso na sinampalaban sa akin for land grabbing. Meron pong isang kaso, isang abogado ng dating abogado rin ni Madriaga dito sa kidnapping case na napalitan na si Atty. Villanueva, nagdemanda po siya sa DARAB para mapawalang bisa yung deed of sale na pinirmahan niya doon sa kumpanya na bumili ng lupa niya. Na-dismiss na po yung kaso. So bukod po dito sa kaso na may nagrereklamo na hindi raw niya binenta ang lupa, na na-dismiss na ang kaso, wala na pong ibang kahit anong kasong land grabbing na nasampa laban sa akin. Kasinungalingan po na ako ay naghihinanakit dahil doon sa tinulungan niyang mga magsasaka na di umano ay biniktima ko ng land grabbing. Wala pong kahit anong reklamo for land grabbing ngayon laban sa akin bukod sa isang kaso na na-dismiss na po ng Department of Agriculture, Agrarian Reform. Bukod pa po dyan, pangalawa, hindi po totoo na ako'y naghihinanakit lang kaya sinampahan siya ng kidnapping case. Nasampahan po siya ng kidnapping dahil sabi nung dalawang binatilyong Chino na kinidnap sila ni Ramil Madriaga at kanyang mga kasamahan. Hindi po yan imbento. Sila po ay mahigit 10 araw na kinidnap at na-release lamang matapos na magbayad ng ransom ang mga magulang. At hindi lang po yan, matapos po na mapatay ang dalawang pinaghihinalaang kidnapping sa isang barilan matapos mangyari yung pagbayad ng ransom. So hindi po hinanakit ang dahilan kung bakit siya nakasuhan. Sinabi po ng mga biktima na isa siya sa mga nang-kidnap at sabi nga ng anti-kidnapping group, siya po ang pinuno ng notorious na Madriaga Criminal Syndicate Group. Pangatlo po, bagamat hindi pa po sentensyado itong si Madriaga para dito sa dalawang counts of kidnapping, nauna na po siyang nagkaroon ng sentensya ng kamatayan para din sa kidnapping. Hindi lang po natuloy ang kanyang pagpatay bilang parusa dahil siguro po binigyan siya ng second chance ng ating Korte Suprema on automatic review. Sabi daw po ng Korte Suprema, hindi raw po napatunayan beyond a reasonable doubt ang kanyang pagkakasala. Pero siya po nung minsan ay nasentansya na ng kamatayan para nga sa kidnapping. Bukod pa po dyan, sinampahan din niya ng kaso ng extortion, robbery ni dating Governor Chavit Singson. At ang pinaka-importante po, bagamat hindi pa siya sentensyado dito sa kaso na hinahawakan namin, ay siya po ay pinagkaitan na ng bail. Ibig sabihin po, pinagkaitan siya na magkaroon ng panandaliang kalayaan dahil po malakas ang ebidensya laban sa kanya. Ito po ang nagsasabi na ako'y land grabber. Ito po ang nagsasabi na siya daw po ay bagman ni BP Sara. Siya po ay nakakulong dahil siya po ay akusado sa 2 counts of kidnapping matapos na minsan ay siya ay nasentensyahan na ng kamatayan para po sa kidnapping, for kidnapping din, at siya rin po ay nasampahan na ng kaso for extortion robbery ni dating Governor Chavit Singson. Nakapagtataka nga po kung bakit ginagamit pa ang tao na alam naman natin ay kaduda-duda ang kredibilidad para batuhin ng putik si Vice President at batuhin ng putik ako. Uulitin ko po, kung meron nagrereklamo sa akin for land grabbing, magdemanda po sila. Hindi po pwede na paulit-ulit lang ng mga public statements sa mga abogado ni Madriaga at si Madriaga mismo ang magsasabi na ako pa po ay gumawa ng krimen. Hindi ko na nga po sila pinapansin dahil hindi naman kapani-paniwala itong si Madriaga.
Pero nakalulungkot po kapag ang mga kapwa-abogado pa magsasabi ng mga ganyang paratang na wala naman pong ebidensya dahil ang trabaho ng mga abogado, hindi magparatang sa publiko, kundi maghain ng kaso kung meron ng ebidensya. Nasaan ang kahit anong dokumentong napirmahan ko na ako ay nag-land grabbing? Hanggang ngayon po, wala. Wala po yung pagkakaiba dun sa sinasabi nilang kaso ko na syndicated human trafficking na hanggang ngayon po, wala naman po nagrereklamo na nabiktima ko sila ng human trafficking. Nakapagtataka po kung bakit nga ako'y nasampahan ng kaso na walang piyansa na wala naman nagrereklamo laban sa akin. So again po, wag po tayo magpapalinlang. Kinakailangan po ang ebidensya para mapaniwalaan ay kapani-paniwala at dapat nanggagaling din sa mga taong dapat na paniwalaan. Hindi gaya sa tao na gaya ni Ramil Madriaga. Yun lang po at ako po ay naniniwala na habang nandyan po ang ating Panginoon, hindi niya papayagan ang mga kasinungalingan na matanggap ng taong bayan. Wala pong pagkakasala na ginawa si Inday Sara Duterte. Ang pagkakaalam ko po, hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Ako pa po ang nagsabi sa kanya nung tinanong niya kung sino ba itong Ramil Madriaga na nagbabanta sa buhay niya at sa buhay ko. At sinabi ko nga po, yan po ay napakulong namin dahil siya po ay akusado ko sa kasong kidnapping. Ako pa po ang nagsabi kay VP Sara kung sino si Ramil Madriaga, hindi po niya kakilala yan ni minsan. Bagamat itong Ramil Madriaga, doon po sa preliminary investigation ay palagi na nag-name drop name drop si VP Inday Sara. Ang iniisip ko nga po ng mga panahon noon, ang kapal naman itong mapang to. Akala niya pati ako na personal na kakilala ni Inday Sara, mabobola niya na siya ay malapit kay Inday Sara Duterte. Siyempre, hindi ko na kinakailangang tanungin si Inday Sara Duterte kung kakilala siya dahil ang tanging prueba lang naman niya ay mga larawan sa panahon na nagkaroon ng oath-taking si VP Sara. Yung panahon pong yun, talagang mahigit 2 oras, wala pong ginawa si Inday Sara kundi mag-post para sa mga pictures dun sa mga dubalo ng oath-taking. Ulitin ko po, ang ebidensya para mapaniwalaan, dapat kapani-paniwala at dapat nanggagaling sa mga tao na dapat din paniwalaan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at ulitin ko po, kaya ko pong harapin ang kahit anong kaso na binibintang nilang land grabbing, wala nga po lang pong ebidensya. At uulitin ko po hindi pa pala nasasabi ito, sinasabi nila may kaso sa ombudsman. Hanggang ngayon po, hindi ko po nakikita yung kasong yan. At ako po, bago pa itong panggigipit sa akin, ako po ay nakakuha ng ombudsman clearance. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala. Mabuhay po ang Pilipinas at sana po wag manaig ang mga puwersa ng kadiliman. Maraming salamat po. Nako, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Attorney Harry Roque, mga kababayan, dito nga po kay Madriaga, na pinagbibintangan pala siya na nag-grand grabbing daw, mga kababayan. At ayun, matindi pala itong itong banat ni Madriaga. Pinagbintangan si Attorney Harry Roque na nag land grabbing pero wala pa naman daw na ipapakitang dokumento, mga kababayan. So sino ba talaga ang papaniwalaan? So syempre doon tayo sa talagang nagsasabi ng totoo, mga kababayan, kung mayroon talagang dokumento na nag-land grabbing, dapat ilabas, mga kababayan, at hindi lang sa mga social media, sa mga news outlet. Kailangan mismo daw doon talaga ihain sa hukuman kung talagang totoo daw itong sinasabi ni Madriaga at nitong abogado ni Madriaga, mga kababayan. So ayun po, mag-comment kayo, mga kababayan. Matindi po ito itong laban. Ano kaya mangyayari, mga kababayan, dito sa impeachment kay VP Sara Duterte? Grabe, talagang tulong-tulong na, mga kababayan, itong mga kalaban ni VP Sara Duterte para mapatalsik lang siya sa pwesto. Pero ang nangyayari, mga kababayan, mas lalong namamayagpag si Vice President Sara Duterte at talagang ilang beses na nilang pinabagsak ay hindi pa rin talaga nila natitinag itong si Vice President Sara Duterte. So aabangan natin, mga kababayan, sa mga susunod pa kung ano yung mga plano nitong mga to. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, mga kababayan,
Maraming salamat po. Malapit na tayo mag 400,000 subscribers. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat mga kababayan.